Ang asawa kong tinitingala ng lahat. Ating subaybayan ang buhay ni Daryl Darby. Pa-shoutout kay @DaniloLenghag2389 at kay Kamaster at Benji Dongsel dahil sa inyo nagdagdag ako ng ibang kabanata. Kabanata 2771. Walang pakialam si Zoe sa pandemonium sa paligid niya at naglakad si Daryl sa mga upo ang inilaan para sa sektang Jade. Magsisimula na ang kompetisyon. Ano ang gagawin natin? Tanong niya kay Daryl nang marahan nang sila ay nakaupo. Si Daryl tumingin sa paligid at bumulong. Hindi mahulaan ni Zhangju. Ang Supreme Conference ay isang belo lamang para sa totoong agenda niya. Dapat lang magbigay tayo ng paggalang hanggang sa paglahok sa kompetisyon kapag nagsimula ang laro. Walang kailangan sayangin ang ating panloob na enerhiya, panipi. Tumango naman si Zoe bilang pagsang-ayon. Bakit naman sinasayang nila ang kanilang pagsisikap sa mga laro nang alam na alam nila doon na may isang nakatagong agenda? Nagtagal, lahat ng mga inanyayahang sekta ng paglilinang ay dumating na. Ang isang kaaya-aya na figure ay dahan-daang lumakad. Sa gitna ng parisukat, naghahanap ng maganda at nagpapalabas ng magandang aura. Si Gonggong iyon. Siya ang host ng ang kataas-taasang komperensya, si Gonggongam. Tumingin sa paligid ng madla na may isang mahinang ngiti, lahat, ang kataas-taasan. Kyuntang. Pagpupulong ay gaganapin para sa unang oras sa libu-libong taon. Ito ay tiyak na isang walang uliran kaganapan sa kasaysayan ng The Nine Continents. Hayaan mom. Pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga patakaran. Isa lang, na tao ay pinapayagan na lumahok mula sa bawat isa sa mga puwersa at ang magwawagi. Ay, tatanggap ng siyam na Continental Medal. Panipi, sumiksik ang madla. Hindi yan tama. Hindi ba sinabi na ang mananalo sa unang pwesto ay makakakuha ng karangalan ng pagiging kataas-taasang siyam na kontinente? Paano naging medalya ang premyo? Nagtaka sila. Tila hindi moari ni Gonggong ang protesta at pag-aalinlangan ng karamihan ng tao. Nagsimulang ipahayag ang mga patakaran ng kompetisyon ilang minuto ang lumipas, siya. Tapos magsalita at tumingin sa paligid. O sige, ngayon nagsisimula na ang kompetisyon. Pagkatapos, tumalikod siya at umalis sa square. Isang mahinang ngiti ang gumapang sa mga sulok ng mga labi ni Daryl. Ang tuso talaga ni Zhangju. Hawak niya ang kataas-taasang komperensya na si Chang'ers at ginamit ang pamagat ng siyam mga kontinente ng kataas-taasang bilang pain upang makaakit ang atensyon ng mga tao. Walang sino man na napagtanto na sila ay nilalaro lang ni Zhangju. Si Gonggong ay isa pang kainahinala na tauhan, hindi ba niya alam na si Zhangju? Tuso, bakit naman siya sumang-ayon na tulungan siyang mag-host ng kataas-taasang pagpupulong? Bang! Bang! Kung paanong malalim ang iniisip ni Daryl, siya ay nakita ang mga paligsahan ng first round. Nagsimula ng labanan ng bawat isa sa gitna ng parisukat. Ang mga kasali ay nagpalitan ng mabangis na suntok at lahat sa paligid nila nag-cheer. Di nagtagal, ito na ang Jade Sect naman upang magpadala ng para sa sinuman. Ang kompetisyon, ngunit sumunod si Zoe sa suhestyon ni Daryl at na-forfeit. Siya ay nais na ipadala ng mga alagad ng Jade Secta ang isang mensahe kay Quincy at sa iba pa na mawawalan din sila ng kompetisyon. Gayunpaman, isinasaalang-alang na ang mga mata at tainga ni Zhangju ay nasa buong lugar, ayaw niyang ipagsapalaran na mahuli. Ang kompetisyon ay tumagal ng higit sa 5 oras. Tulad din ng finals magsisimula na, nagkaroon ng isang kaguluhan kabilang sa madla at lahat ng mga mata ay nagtipon sa pasukan ng walang hanggan na hall. Ang isang kaaya-aya na figure ay dahan-daang lumitaw sa bulwagan na may puting damit. Siya ay may masikip na kurba, isang walang kamali-mali na mukha at isanggan pambihirang ugali. Siya ay isang walang kapantay na kagandahan. Si Chang'er, at ang tahimik sa likuran niya, ay si Zhangju. Lahat ng naroon ay excited na makita si Chang'er, lalo na lahat ng mga lalaki. Hindi nila magawang kunin ang kanilang mga mata na alisin sa kanya. Si Empress Chang'er ay tulad ng isang engkanto sa isang mundo ng mga mortal, siya ay ganap na napakarilag. Tinitigan ng maigi ni Daryl si Chang'er at palihim siyang bumulong sa kanyang puso. Kitang-kita niya ang Chang'er sa harap niya ay totoo at hindi ginaya ng sinuman, ngunit siya ay tila medyo kakaiba. Hindi lang siya mukhang pagod, ngunit mayroon din siyang guwang na nakatingin ang mga mata. Mukhang wala siya sa sarili, ang kanyang isipan ay kinokontrol ng kahit sino. Kabanata 2772.
Dahan-dahang sumulong si Chang'er, pagtingin sa paligid ng madla at nagsalita. Sa isang malambing na tinig, para sa libu-libong taon, ang siyam na kontinente ay nahahati, na humahantong sa patuloy na pagtatalo 10 taon na ang nakalilipas, ang bagong daigdig ay sinakop muna ng kontinente ang mundo. Ng universe continent, si Yang Jian ay sinakop ang trono at nagsimula ng mga gyera. Saan man na nagre-resulta sa mga tao na nagiging mahirap. Kahit na naglilinang ako sa banal na sekta ng santo na malayo sa makamundong bagay. Sa nakaraang ilang taon, mayroon akong hindi nakakalimutan na tao sa buong mundo. Nararamdaman ko na dapat ang The Nine Continents ay humirang ng pinuno upang mabawasan at hindi kinakailangan ng mga pagtatalo. Ngayon, sa pamamagitan ng kataas-taasang komperensya, nais kong ipahayag ang isang bagay. Panipi, hindi malakas ang boses ni Chang'er, ngunit ito ay kumalat sa madla, lahat po ay maririnig siya. Lahat ng naroon ay gaganapin ang kanilang paghinga habang pinagmamasdan si Chang'er ng tahimik, hinihintay ang anunsyo mula sa pulang labi ni Chang'er. Bahagyang humiwalay at marahang sinabi, ako ay idinedeklarang si Zhang Ju. Bilang bagong emperor ng Hilagang Mo na kontinente siya ay nahalal bilang pinuno ng siyam na kontinente, sana na lahat ng puwersa at sekta ng paglilinang ay maaaring ibigay ang iyong buong suporta at tulungan siya sa pagkuha sa papel na ito. Panipi, pagkatapos ng anunsyo, nagretiro si Chang'er upang tumabi sa tabi na may poker face. Bili ni Zhang Ju sa kanya upang sabihin ang mga salitang ito. Nagkaroon si Chang'er na napailalim sa pagiging ganap na kinokontrol ni Zhang Ju sa pamamagitan ng paggamit ng soul extraction technique. Nawala ang lahat ng kakayahang gumawa ng sarili niyang mga daisy scene. Ano? Ang buong square sa harap ng ang Infinite Hall Square ay nag-ulo habang lahat ng mata ay biglang nagtipon kay Zhang Ju. Ginawa ni Empress Chang'er si Zhang Ju bilang ang Hilagang Mo na emperor at inirekomenda din siya na maging pinuno ng siyam na kontinente. Kahit na siya ay isang mahusay na strategist ng militar, gumamit siya ng malupit na pamamaraan noong siya ay tinulungan si Yang Jian na masakop ang iba markang paiwati ibang mga kontinente sa nakaraan. Paano kaya ang isang tao na katulad niya ay namumuno sa siyam na kontinente? Hindi na malaya ng lahat na si Chang'er ay kinokontrol ni Zhang Ju. At ang sinabi niya ay hindi kung ano siya at hindi sinadya. Gulat na gulat si Daryl habang nakatingin ng kainahinala kay Chang'er. *6, lumiliko ito. Out na ito ang totoong plano ni Zhang Ju. Ang Supreme Conference ay isang pandaraya lamang. Ang kanyang hangarin ay maging pinuno ng siyam na kontinente. Kudlit, si Zhang Ju ay napakatuso na ginamit si Chang'er upang may parating ang kanyang hangarin. Tapos muli, paano niya nakontrol ang si Chang'er? Kudlit, nagtataka si Daryl. Nakasimangot lang si Daryl, dahan-dahang lumabas si Zhang Ju. Una, siya ay tumingin sa paligid sa karamihan ng tao at pagkatapos, sinabi niya na may isang mapakumbabang ngiti, malaking karangalan na ako ay pahalagahan ng Empress na si Chang'er. Sa nasabing iyon, ang mga mata ni Zhang Ju ay nag-flash sa pagtataksil habang nagpatuloy siya. Dahil ginawa ng Empress ang anunsyo, pagkatapos ay gagawin ko ang aking tunay at pinakamahusay sa lahat ang sitwasyon sa siyam na kontinente ay hindi maganda ang hitsura. Ngayon na, tandaan na 3 taon na ang nakalilipas ng salakay ng tribo ng Raksasa ng magulong mountain range. Bagaman ang siyam na kontinente ang nakatayo na nagkakaisa upang labanan ang pagsalakay, ang sitwasyon sa oras ay hindi maasahin sa mabuti. Kung sa bagay, kami na ay nagtatrabaho rin sa ating sariling sa oras at kulang sa pagkakaisa. Panipi, hindi mapigilan ni Daryl na mabiro ang brazen na punan si Zhang Ju ay mahusay sa pag-arte at sa mga salita. Naaalala ni Daryl na malinaw na ang lahat ng mga puwersa sa siyam na kontinente ay nagkakaisa laban sa tribo ng Raksasa samantalang si Zhang Ju ay ang isa na patuloy na nagkagulo at pinangunahan ang North Mona Army at kinubkob ang kampo ng Union Army. Paano katawa-tawa na ginamit ni Zhang Ju ang pagkakaisa bilang isang dahilan upang gawin ang mga tao na kasalukuyang pagsuko sa kanya. Si Reddy, na nasa likod ni Daryl, sa wakas ay hindi na mapigilan pa. Siya ay malamig na, sinabi, si Zhang Ju ay isang hapokrito. Nakasimangot din si Zoe sa sinabi nito. Derry, why? Ang kataas-taasan komperensya ay isang belo lamang para kay Zhang Ju at ang agenda ni Ju na mangibabaw sa siyam na mga kontinente. May plano ka ba? Panipi. Huminga ng malalim si Daryl, sumulyap kay Zhang Ju, at sinabi sa mahinang boses. Huwag kang mag-alala.
Patugtugin natin ito sa tang-ayon sa sitwasyon. Panipi, sigurado siya na marami sa mga sekta ng paglilinang at mga puwersang naruroon. Hindi kailanman susuko kay Zhang Ju ng kusang loob. Kabanata 2773. Si Zhang Ju ay tumingin sa madla at malakas na sinabi, hindi ko papatulan ang Bush. Lahat kayo na dumating sa kataas-taasang komperensya ngayon ay mula sa ang mga sikat na sekta. Basta ay suportahan mo ako ng buong puso, pangako ko. Na bilang pinuno mo, gagamutin ko lahat ng tao dito ng maayos. Marami sumang-ayon sa mga sekta ng paglilinang sa pahayag ni Zhang Ju. Saan, sino sa The Nine Continents ang nakakalaban kay Zhang Ju sa kasanayan sa militar at estratehiko? O hindi, kami ay dapat tawagan siya bilang kanyang kamahalan ngayon. Panipi, ako ang unang sumuporta sa kanyang kamahalan bilang ang pinuno ng siyam na kontinente. Ay pangalawa ang suporta. Ang ilan sa sekta ay nagsimulang tumayo ang mga master sa likuran ni Zhang Ju upang ipakita ang kanilang pagkaalipin. Iyon ang mga sekta na kakampi ng Endless Sky Organization. Sila ay alam ng maaga. Ang plano ni Zhang Ju at ang mga nag-aalok ng suporta sa publiko ay paglalagay lang ng palabas. Ang natitirang nagpalitan ng mga sekta at puwersa ng paglilinang ay kaduda-dodang ang mga tingin sa bawat isa. So, mayroon ka bang pagtutol? Napaikot ang bibig ni Zhang Ju habang siya patag na sabi, Boss. Pagkatapos, ipinakita niya ang isang hindi kapanipaniwala makapangyarihang aura. Si Zhang Ju ay naging nagsusumikap upang malinang ang nakaraan. 3 taon. Una niyang hinawakan ang langit at sinira ang axe at pagkatapos ay nakuha niya ang Diablo Awa mga selyadong salamin. Nasira ang lakas niya sa pamamagitan ng antas ng langit na pag-akyat at umabot sa antas ng makajos na realm. Gas. Maraming tao ang humingal sa pagkabigla nang nadama nila ang malakas na aura ni Zhang Ju. Ang lakas niya ay nalampasan ang antas ng pagtaas ng langit. Ganun siya, makapangyarihan. Bukod doon narinig nila na si Zhang Ju ay nagkaroon ng skybreaking axe. Dahil sa napakalawak na pagkabigla, ang mga alanganin ng mga sekta na medyo nagdadalawang isip din ay nangako ng kanilang katapatan kay Zhang Ju. Gayunpaman, mayroon pa ring ilang mga sekta na walang pahiwatig ng kanilang paninindigan. Kabilang sa mga ito ay ang South Cloud World Royals na kinatawan ni Quincy, ang famed Sword Manor mula sa Yellow Sea Continent, ang sektang Elixir mula sa Great East, at the Jade Sect kasama si Daryl. Yung hindi, ipahayag ang kanilang suporta para kay Zhang Ju ay hindi maipaliwanag na nauugnay kay Daryl. Nakikita ang higit sa kalahati ng madla ay nangangako ng katapatan sa kanya, si Zhang Ju ay may suot na mayabang na ngiti sa kanyang mukha. Ang sumunod na segundo, lumapag ang kanyang mga mata kay Quincy. Ang iyong mahal na hari, maaari mo tingnan ang direksyon ng mga bagay na papasok. Mula sa sitwasyon, nagtataka ako kung saang panig gagawin ng South Cloud World Royals. Ang kukunin mo, panipi, si Zhang Ju ay nagpakita ng magalang, ngunit ang kanyang titig ay mapanghamak. Ang South Cloud at ang World Royals ay malaki at makapangyarihan sa The Nine Continents, ngunit hindi sila sapat upang makuha ang pansin ni Zhang Ju. Kailangan lang niya na magpanggap na nagmamalasakit siya sa harap ng malaki at karamihan ng tao. Ang mukha ni Quincy ay walang ekspresyon, ngunit labis ang kanyang naramdaman na nagkasalungatan. Naisip niya na maaari niyang subukang magpahanga sa lahat ng may pagganap sa kataas-taasang komperensya at palakasin ang katanyagan ng South Cloud sa siyam na kontinente. Gayunpaman, hindi niya ginawa na asahan mong magbabago ang sitwasyon ng marahas. Nahuli siya. Hindi lamang ginawa ni Chang'e si Zhang Ju bilang ang North Mona Emperor, ngunit siya nirekomende din siya na maging pinuno ng The Nine Continents. Dagdag pa ang mahalaga, maraming sekta na ipinahayag ang kanilang suporta para kay Zhang Ju. Anong gagawin ko? Napaisip si Quincy. Ngumiti si Zhang Ju sa reaksyon ni Quincy. Hindi ako nagmamadali. Dapat mong kunin ang iyong time to consider, princess. Tapos, ang mga mata niya ay nahulog sa mga tao mula sa sektang Elixir at famed Sword Manor. How about you lot? Basta ikaw ay handang sumuko sa aking pamumuno, ako ay sisiguraduhin kang mabuhay ng masaganang buhay. Aniya nang, nakangiti kay Andy. Curtis, ang Elixir Sect Master, hindi ito maaaring hawakan ngayon na lumabas siya. Tinuro niya si Zhang Ju at sumigaw, Zhang Ju, noong nakikipaglaban kami laban sa tribo ng Raksasa, lihim mong inatake.
Ang Union Army, mayroon ka pa ring pisngi upang pag-usapan ang pagkakaisa. Paano ang isang tao na tulad mo ay karapat-dapat maging pinuno ng siyam na kontinente? Si Parker Johan mula sa famed Sword Manor ay sumunod sa yapik ni Andy. Oo, ang pinuno ng The Nine Mainland ay dapat na isang mabait at mahabagin. Hindi ka karapat-dapat ng pagiging pinuno. Sigaw niya. Kabanata 2774. Lahat ng nakatayo sa likuran ng Zhangju. Laking gulat nang marinig ang akusasyon. Nagbago ang ekspresyon ng kanilang mukha. Marahas. Napakatapang ni Parker. Si Empress iyon. Chang'er na nagmungkahi ng Zhangju na ang pinuno ng The Nine Continents at hindi sumasang-ayon si Parker. Tumawag pa siya. Zhangju hindi karapat-dapat sa posisyon. Kudlit. Akala nila, sumulong ang isang payat na figure. Ito, si Karen, tinuro niya si Parker at saway. Napaka-mapangahas. Sino ka? Paano mo pinagsisiraan ng loob ang aking master? Panipi. Agad, ang nakapaligid na endless sky. Nagsimula ang mga alagad ng samahan. Clamoring. Matapang talaga siya. It was Empress Chang'er na nagdala ng pinuno ng ang siyam na kontinente. Sa pagsasabi nito, ay pagtatanong niya kay Empress Chang'er. Hatol. Panipi. Siya lang ang eldest young miss ng ang famed Sword Manor. Siya ay paraan. Masyadong hindi mo ari ang kasalukuyang gawain. Panipi. Siya ay walang batas. Naging malungkot ang ekspresyon ni Zhangju. Siya ay magiging pinuno ng siyam na kontinente sa lalong madaling panahon, ngunit siya ay inainsulto ng isang batang babae sa harap ng bayani ng mundo ng paglilinang. Paano? Maaari ba niyang kunin ang malupit? Paratang gagaan ang paratang. Gayunpaman, hinawakan ni Zhangju ang kanyang sarili. Magkasama at hindi nagpakita ng kanyang ulo. Sa halip, tumingin siya kay Parker kasama ang A. Kakaibang ngiti at sinabi, Miss Johan. Inangkin mo na hindi ako karapat-dapat. Ang pinuno ng The Nine Continents. Sino sa palagay mo ang mabuting kandidato? Panipi. Si Zhangju ay parang mayabang. Ngumiti ng bahagya si Parker at sumagot. Nang walang pag-aatubili, sect ng Elysium Gate. Master, Daryl. Panipi. Pagkatapos, tumingin sa paligid si Parker. 3 taon na ang nakalilipas, kapag ang tribo ng Rakshasa dumating, si Daryl ang humantong sa amin upang labanan ang Rakshasa Army. Ang Elysium Gate, ang sektang nilikha ni Daryl ay tumutulong. Ang mahihina at ang walang kapusukan. Ang mundo ng mga nagtatanim para sa nakaraan. Ilang taon, marami silang nagawa, mga kontribusyon sa mga tao. Si Daryl ay isang master ng parehong panulat at ang espada. Nanalo siya ng unang pwesto sa pareho. Mga pagsubok sa panahon ng New World Marriage. Paligsahan. Ang isang katulad niya lang. Ang pinakakwalipikadong umupo bilang pinuno ng ang siyam na kontinente. Panipi. Tumanggaw si Andy at ang iba pa. Ulo sa pag-aproba na antig si Daryl. Hindi siya makakatulong. Ngunit sulyap kay Parker. Hindi niya inaasahan na makikita niya siya sa napakahusay. Ilaw. Ang mukha ni Zhangju ay labis na pangit bilang kumulo siya sa galit. *6. Tulad ng inaasahan, ang mga taong ito ay sumusuporta pa rin kay Daryl, naisip niya. Bigla na lang niyang ibinalik ang ulo at natawa. Miss Johan, itago mo. Papuri kay Daryl. Hindi mo ba alam yan? 5 araw na ang nakalilipas, pumasok si Daryl sa banal na sekta ng Santo at Solid Empress Chang'er. Pagkatapos nito, higit pa ang naging sanhi niya. Gulo sa North Mona Palace. Ang gayong masuweyeng tao ay magiging ang pinakamalaking biro kung naging siya. Pinuno ng The Nine Continents. Panipi. Karen at ang walang katapusang langit. Mga alagad ng samahan sa likod ng Zhang. Napatawa si Ju. Iyan ay hindi totoo. Kagatlabi ni Parker. At pinabulaanan. Balitang pinahira ni Daryl si Chang'er at nagdulot ng gulo sa hilagang Mona. Kumalat ang palasyo sa paglilinang mundo, ngunit alam na alam ni Parker si Daryl. Alam niya na hindi siya kailanman gagawa. Tulad kasuklam-suklam na kilos. Humakbang si Quincy na tahimik lang. Pasulong at tumingin kay Zhangju. Panipi. Zhangju, patuloy mong sinasabi na Daryl ay naiinis na Empress Chang'er, ngunit gawin. May ebidensya ka. Panipi. Ang pingong mukha ni Quincy ay tila kalmado. Ngunit mayroon siyang mga paro-paro sa loob niya. Tommy. Tulad ni Parker, hindi naniniwala si Quincy na si Daryl ay gagawa ng isang immoral. Kumilos pinag-uusapan kung saan siya ay nakasal na kay Daryl. Hindi siya makatiis. Ito nang suran siya ni Zhangju. Ebidensya. Biro ni Zhangju at nilinggan si Chang'er. Ang
Si Empress mismo ang pinakamakapangyarihan. Ebidensya sinubaybayan ko si Daryl hanggang sa ang palasyo ng North Mona at nakita siya. Pananakot sa sibil at militar. Mga opisyal na may buhay ng Empress. Panipi, sa nasabing iyon, Commandant si Zhangju Chang'er. Ganap na kinontrol ang Zhangju. Chang'er, walang pag-aalangan, siya, lumabas at nagtapat sa isang malambot. Tono, oo, nagsasaka ako sa ipinagbabawal na lugar sa Holy Saint Sect. Nang biglang pumutok si Daryl at kinuha ako ng pilit, sa daan. Siya ay walang kabuluhan. Gusto niya, gawin mo akong babae. Gusto din niya, upang maging ang North Mona Emperor. Panipi, ang mga tao na nagpahayag ng kanilang. Ang suporta kay Zhangju ay desperado na. Ipakita ang kanilang katwiran. Si Daryl ay masyadong kasuklam-suklam, siya ay matapang. Sobrang respeto ko sa kanya dati, pero ako, hindi inaasahan na siya ang ganitong uri ng tao. Panipi, Kabanata 2775. Oo, mismong si Empress ang nagsabi, kaya ito, hindi maaaring magkamali. Panipi, patuloy na nagmumula ang mga maiinit na komento. Mula sa karamihan ng tao, iniiwan ang parehong Quincy. At si Parker ay nararamdamang mahirap. Paano ito nangyari? Daryl, hindi gagawa ng ganoong bagay, sila. Naisip, bangulong si Zoe kay Daryl, balisa. Daryl, umakyat ka at ipaliwanag ang iyong sarili. Panipi, paano mananatiling kalmado si Daryl pagkatapos? Sinisira siya ni Zhangju. Huminga ng malalim si Daryl at, bulong, hindi ako maaaring magpakita ngayon. Bakit? Ang ganda ng mukha ni Zoe. Tuliro, pinag-isipan ito ni Daryl at dahan-dahan. Sinabi, kagabi, nabigo ako sa aking sneak. Atake sa Zhangju at inilantad ko. Kung nasaan ako, bagaman hindi niya magawa. Hanapin mo ako kagabi, ang tuso na Zhang. Sinasadya ni Ju na masama ang pagsasalita tungkol sa akin. Sa harap ng lahat para lang gawin ako. Magpakita. Kung hindi ako magpapakita, siya ay bahagyang. Maingat sa kanyang kilos. Sabay pikite ko. Wala siyang gagawa ng pag-aalinlangan. Anumang bagay. Si Derry ay nagpakita ng kalmado, ngunit siya ay pinipigilan ang galit niya. Gusto niya kaya masama upang tumakbo pasulong at ilantad si Zhang. Kasinungalingan ni Ju. Gayunpaman, sumuko siya doon. Naisip ng iframe siya ni Chang'er. Ganon din alam niya na dapat niyang malaman. Kung paano kinokontrol ni Zhangju si Chang'er. Kung hindi man, walang silbi. Subukan. Ipaliwanag ang kanyang sarili. Tahimik na tumango si Zoe. Pagkatapos, tumingin si Zhangju kay Quincy kasama. Isang kakaibang ngiti. Princess, ano ka ba? Kailangang sabihin ngayon. Totoo naman na si Daryl. Nakagawa ng pagtataksil. Ang iyong pagsisikap na, ipagtanggol ang isang katulad niya ay walang saysay, kaya ako. Payuhan ka na mabilis na malaman kung ano ang mabuti para sa iyo. Panipi, si Quincy ay walang ekspresyon habang siya. Malamig na sumagot, sige. Sasabihin ko sa iyo ang aking desisyon. Ginagawa mo ang nais mo na maging pinuno ng the 9 continents. Gayunpaman, gagawin ng South Cloud World. Hindi ka kinikilala bilang pinuno namin. Panipi, pagkatapos, sumulyap siya kay Chang'er. Sa tingin ko, ang Empress dapat talaga, naguguluhan na magrekomenda ng tulad ng ikaw ay maging pinuno ng the 9 mga kontinente. Panipi, ganoon din ang famed Sword Manor. Sumama si Parker kay Quincy. Ganoon din ang sektang Elixir. Sa parehong oras, kinuha ni Zoe ang mga tao mula sa Jade Sect at matatag na tumayo. Sa likod ni Quincy, si Zhangju ay nagsuot ng isang malungkot na hitsura at tumango naman. Quincy, hindi mahalaga kung hindi mo ako kinikilala bilang pinuno ng ang 9 na kontinente, ngunit ito ay napaka kawalang galang sa iyo upang tanungin. Empress Chang'er, kung patawarin kita, ngayon, paano ako makakakuha ng isang paanansa? Hinaharap lahat, makinig sa aking mga utos. Ibaba mo sila para sa akin. Panipi, halos umuungal na si Zhangju. Ligaw nang natapos siyang magsalita. Ang mga tao sa likuran niya ay hinimok ang kanilang panloob na enerhiya at napapaligiran. Quincy at iba pa, ang medyo mukha ni Quincy ay namula, pakiramdam. Sobrang takot, ikaw sa wakas, ihayag ang iyong totoong mga kulay. Kung gusto mo, mahuli mo kami, sabihin mo lang, huwag gumamit ng Empress Chang'er bilang isang dahilan. Panipi, pagkatapos, tinaas niya ang kamay niya at hinawakan siya. Mahigpit na espada ng mahigpit. Lahat, Zhang. Si Ju ay ambisyoso at ligaw. Lahat po, dapat tumayo sa akin at ipaglaban ang ating mga sarili. Panipi, Buzz.
Hinimok ni Quincy ang kanyang panloob na lakas at ang kanyang kaaya-ayang figure ay ang unang tumalon sa hangin at singil sa kalaban. Atakihin. Sumunod sina Parker at Andy. Malapit sa likuran ni Quincy. Sa isang iglap, mabangis na labanan kaagad na sumiklab sa palisukat sa harap ng Infinite Hall. F***. Natakot si Daryl. Si Zhangju ay walang awa, kaya wala siya. Walang pag-asa tungkol sa pagsisimula ng isang labanan. Naisip ni Daryl na si Zhangju ay masusulit kung hindi siya nagpakita, ngunit hindi niya inaasahan na gagawin ni Zhangju. Huwag isipin siya ng kaunti. Zhangju, nagsimula ng isang digmaan gayunman. Kabanata 2776. Hindi nasayang si Daryl ng oras sa pag-iisip tungkol dito at mabilis na lumusat patungo. Zhangju, walang nakapansin kay Daryl pagkatapos niyang magsuot ang make-up. Akala ng lahat siya ay isang ordinaryong lalaking disipulo lamang mula sa sekta ng Jade. Ang pansin ni Zhangju ay nasa Quincy. At patuloy siyang sumisigaw na, kunin mo silang lahat. Pababa, abangan si Quincy at ang kanyang mga kaibigan para sa ako gusto ko silang buhay. Huwag ekstrang ang natitira sa kanila. Panipi, buzz. Bigla, may bumaril na figure, bit-bit. Ang momentum ng kulog. Si Daryl ba? Yan. Kudlit. Nagulat si Zhangju ng bigla. Atake, ngunit mabilis siyang nag-react at itinaas ang kanyang kamay upang batiin ang atake. Boom! May malakas na ingay at lahat nanginginig. Umatras si Zhangju dosenang mga hakbang, ang kanyang mga mata ay nakalock sa Daryl. Daryl! Ang mga mata ni Zhangju ay pamitik. Ligaw. Pagkatapos, ibinalik niya ang kanyang ulo sa likod at hindi mapigil ang tumawa. Ikaw sa wakas, nagpakita. Sinasabi ko sa iyo kung ano, ngayon. Ni ikaw at Quincy ay hindi kailanman magiging makaalis na. Panipi. Daryl. Maraming tao sa paligid ay nagulantang. Nagulat sila na si Daryl, na nainas ang Empress Chang'er at sanhi ng isang roka sa North Mona Palasyo, maglakas loob na magpakita. Siya si Daryl. Parehong Quincy at Parker. Nanginginig. Tuwang-tuwa sila at nagulat sa parehong oras. Kailan siya nakapasok sa Jade Sect? Gayun din. Anong meron sa mga galo sa mukha niya? Kudlit. Nagtaka sila. Si Daryl ay hindi tumugon ngunit simpleng malamig na tumingin kay Zhangju. Alam niya na hindi niya malilinaw ang kanya pangalan kung sinubukan niyang ipaliwanag ang kanyang sarili. Ang nag-iisang tao na maaaring patunayan ang kanyang inosente si Chang'er ngunit siya na kinokontrol ni Zhangju, kaya siya dapat mapasuko ang Zhangju sa mismong araw na iyon. Si Zhangju ay hindi nagpapanik kahit na siya naramdaman ng chilliness mula kay Daryl. Siya ay labis na masayahin sa halip. Daryl, tapos na ang oras mo. Isuko mo ang iyong sarili at baka magpakita ako ng awa sa iyo. Panipi, hindi namin alam kung sino ang mamamatay. Ngayon, umungal si Daryl at tinaas ang kanyang mga kamay. Umungal. Mabilis na umikot ang nakapaligid na hangin. At pagkatapos, siyam na gininto ang mga dragon. Pinalibutan si Daryl. Atakihin. Sigaw ni Daryl. Malakas na umungal ang mga dragon. Sisingilan kay Zhangju. Si Zhangju ay naglabas ng isang malamig na paghilik ng siya. Nakita ang siyam na gintong mga dragon na naninangil sa kanya. How dare he show off in front ng akin sa simpleng pamamaraan lamang ng pagtaas ng siyam na dragons. Kudlit. Buzz. Ang sumunod na segundo, bigla niyang tinaas ang kamay niya at kumaway. Isang guhit ng gininto ang sumabog ang ilaw mula sa skybreaking aks at pinutol ang kalangitan at ang bakuran, pagbaril pasulong. Boom! 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 Ang guhitan ng gintong ilaw na ibinuga ni nakipagbanggaan ng skybreaking aksa. Siyam na gininto ang mga dragon at isang marahas. Pumutok ang puwersa. Pagkatapos, ang siyam na gininto ang dragon ay agad na natalo at ay gininto ang mga anino na nawala sa pagitan ng langit at lupa. Ito ay ang skybreaking axe. Natigilan ang lahat at hindi maipaliwanag na gulat. Ang bulong-bulungan na si Zhangju ay mayroong sky. Totoo ang breaking axe. Ito, sa katunayan ay isang walang kapantay na grand armas para maipakita ang naturang malupit na kapangyarihan kapag Zhangju ginamit ito. Si Daryl, na nakalutang sa hangin, ay nagtatampo. Si Zhangju ay may sinira ang sky na axe. At ang kanyang lakas ay lubos. Makapangyarihan kung ginamit niya ang Devil Shield. Salamin, Daryl ay hindi magiging tugma para sa siya. Ano ang gagawin ko? Siya ay nagtaka. Hindi alam ni Daryl na Zhangju ay hindi lubos na natutunan ang mga lihim
ng mga salamin na tinatakan ng Diablo. Nagkaroon siya. Ginamit na ito minsan isang gabi bago. At sa susunod na makakaya niya, gamitin ito muli ay hindi bababa sa 3 buwan. Mula ngayon, ang mga sulok ng bibig ni Zhangju pumulupot, nagsisiwalat ng isang bakas ng paghamak. Kinutya niya si Daryl, kaya, ikaw, parang kumpiyansa sa sarili. Ito lang ba, meron kang panipi? Daryl, tutulungan kita. Sigaw ni Quincy. Kabanata 2777. Lumipad sa hangin si Quincy at lumaban. Zhangju sa tabi ni Daryl. Sa parehong oras, Andy, Parker at sumugod din si Zoe patungo sa Zhangju. Mula sa ibang direksyon, ang mga sulok ng bibig ni Zhangju pukawin ng isang bakas ng pagkasuklam. Isang manggugulo ng hindi mapigil na tao. Panipi. Ibinalot niya ang palakol at hinarap ang mga ito. Ang lakas ng sky-breaking axe ay sobrang lakas. Sa isang iglap lang ng mata, Quincy. At ang iilan pa ay hindi nakatiis. At namutla, humanap kayo ng paraan upang makalusot. Ang pagkubkob. Huwag mo akong alalahanin. Panipi. Sigaw ni Daryl sa kanyang mga kaibigan, pakiramdam. Balisa. Bagaman maaaring hindi magawa ni Daryl patayin si Zhangju sa isang tunggalian, si Zhangju ay hindi sapat upang pigilan si Daryl. Aalis na. Gayunpaman, hindi ito pareho. Para kay Quincy at sa iba pa. Kinagat ni Quincy ang labi, saka tumalikod. At sumisid sa karamihan ng tao sa ibaba, sinusubukan upang ilayo ang kanyang mga tao mula sa pagkubkob. Bilang South Cloud World Princess, desidido na kumilos si Quincy. Pagkatapos ng laban, sandali kasama si Zhangju, na pagtanto niya na ang kanyang lakas ay hindi magiging kapaki-pakinabang. Kay Daryl ngunit sa halip, gagawa mga bagay na mas masahol pa para sa kanya. Whiz! Sa parehong oras, Andy, Parker at ang iba ay huminto din sa laban. Buzz! Sa pagkakataong iyon, itinaas ni Daryl ang kanyang mga kamay ng walang pag-aalinlangan. Isang masa ng puting apoy ang tumalon mula sa kanya. Palad at ball-eyed patungo Zhangju. Lalong lumaki ang apoy at sa wakas ay nakabuo ng isang lotus na hugis. Ang paligid temperatura ay biglang spike. Ito ang White Lily Cold Flame. Libo-libong mga kalidad. Daryl, malamig na utos. Tapos, dahan-dahan siya. Nakataas ang mga kamay. Ang 1,000 mga kalamidad ay isang pamamaraan. Natuklasan ni Daryl nang siya ay natrap sa ilalim ng isang bulkan 10 taon. Nakaraan naging perpekto niya ang pamamaraan. Sa mga taon na pinagbuti niya ang kanyang lakas. Buzz! Ang kalangitan ay naging baluktot na parang ang aura. Sa pagitan ng langit at lupa ay biglang inilabas. Lahat ng naroroon naging ashen. Zhangju, go to hell. Ungol ni Daryl habang nakataas ang kanyang kamay upang ituro ang isang daliri. Pasulong. Isang malaking puting fireball ang lumitaw sa isang instant at pindutin ang Zhangju. Ang fireball ay fuse sa kakanyahan ng White Lily Cold Flame. Iyon ay pamamaraan na nilikha ni Daryl batay sa White Lily Cold Flame. Naguluhan si Daryl kung bakit nagkaroon si Zhangju. Hindi ginamit ang Devil Sealed Mirrors, ngunit hindi siya mapakali. Ano? Si Zhangju ay napasigaw sa gulat. At mabilis na hinimok ang kanyang panloob na enerhiya sa ihalo sa sky-breaking axe. Labanan ng atake. Boom! Ang puting fireball ay sumabog sa langit. Breaking axe at isang sumisindek na pagsabog ng sumabog ang lakas. Isang puting dagat ng apoy. Agad na nabuo sa kabuuan. Walang hanggan hall. Blow-arg. Nagluwa ng dugo si Zhangju. At ang kanyang katawan ay ipinadala na lumilipad pataas. Pababa. Bagaman lubos niyang naintindihan ang lakas ng sky-breaking axe, siya ay ubusin ng maraming panloob na enerhiya. Sa tuwing ginamit niya ito, wala na siya. Nakapag-parry off ang libo-libo calamities Daryl fired sa kanyang humina. Estado. Maraming tao sa ibaba ang natigilan. Sila, tumagal ng mahabang panahon upang makabawi sa kanilang pagkabigla. Nanalo ba si Daryl? Nagtaka sila. Si Zhangju ay mayroong sky-breaking axe. Gayunpaman ay nabigo siyang maging sanhi ng anumang seryoso. Pinsala kay Daryl. Sino ang maniniwala dito, kung hindi nila ito nakita sa kanilang sariling mata? Sa parehong oras, Quincy, Zoe at ang iba ay nasa sabik. Gayunpaman, sa susunod na segundo, lahat sila ay nag-alala. Nang mapansin nila ang sitwasyon ni Daryl. Mapatla ang mukha ni Daryl at siya ay mahina na nakipaglaban siya ng husto kay Zhangju. At ginanap ang libo. Mga diskarte sa kalamidad, kaya mayroon siyang halos naubos ang lahat ng kanyang panloob na lakas.
Buzz tulad ng puting apoy sa kalangitan ng paunti-unti. Pinatay, biglang langit, lumabo at pagkatapos, isang itim na ambon ang pumuno. Ang paligid ng Infinite Hall. Kumakaluskos. Pagkatapos, libo-libong mga numero ang lumitaw. Mula sa itim na ambon. Yung mga figure ay nakasuot ng itim na uniforme at nagsuot ng puting maskara ng buto. Parang sila, magmula sa impyerno. Anong nangyayari? Daryl, Sangju at ang iba pa ay pantay na natigilan sa eksena. Kabanata 2778. Napansin ni Daryl na ang pinuno ay ang alkalde ng The Rock City na nagkaroon ng kontrahon sa kanya dati. Isang buwan ang nakalipas, Daryl at Cheyenne nagpunta sa The Rock City para sa negosyo ngunit ginagamot ng hindi patas. Si Jack ay mayabang at sa huli, Natalie dumating sa pinangyarihan at pinagsabihan. Jack on the spot, naalala ni Daryl. Malinaw ang pangyayari. Bakit ang alkalde ng The Rock City hindi manatili sa The Rock City? Ano siya ginagawa dito sa North Mona? Lupalop, nagtataka si Daryl. Sa oras na iyon, hindi alam ni Daryl si Jade. Ipinagkanulo ang tribo ng Raksesa. Habang palihim siyang nakasimangot, si Daryl din. Napansin na si Jack at ang mga taong mayroon siya. Dinalain na puno ng isang masamang espiritu. Natulala ang lahat ng naruroon. Kudlit, bakit nandito ang mga Raksese? Sila ay hindi naimbitahan sa kataas-taasan conference, sila ba? Kudlit, bagaman mayroon ang 9 na kontinente. Nakipagpayapaan sa tribo ng Raksesa. 3 taon na ang nakakalipas at ang 2 panig ay nabuhay. Sa kapayapaan, mga tao mula sa The Nine. Kinamumuhian pa rin sila ng mga kontinente. Boom! Sa wakas, nag-react si Zhangju. Huminga siya ng malalim at tinanong si Jack. Malamig, kayong mga tao mula sa Raksesa. Ang tribo ay matapang. Paano ka makabasag? Papunta sa North Mona Royal City. Nang walang natatanggap na paanyaya. Gawin. Nais mong magsimula ng isang digmaan. Tumawa si Jack at sinabi ng flat, ikaw. Dapat ay Zhangju, tama. Narinig namin. Tungkol sa kataas-taasang convention at nais naming sumali sa masaya. Bakit ang mga tinawagan namin ang mga nanghihimasok? Panipi. Sa una, nais ipahayag ni Jack iyon. Iniwan na niya ang tribo ng Raksesa. Ngunit pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang siya, naisip na mabuti kung kaya nila ilagay ang sisihin sa tribo ng Raksesa. Para sa ginawa nila sa araw na iyon. Sa susunod na segundo, nahulog ang kanyang mga mata. Si Daryl, kumikinang sa sobrang lamig. Panipi, Sectmaster Darby, kumusta ka? 11. Asterisk, Daryl. Dahil sa kanya, naging ako. Saway ni Natalie sa The Rock City at nawala ang aking dignidad. Hindi ko kaya bitawan yon. Madali, naisip ni Jack. Ang tingin ni Jack ay pinapakiramdaman ni Daryl. Naiinis. Jack, anong ginagawa mo? Lahat ng tao mo dito. Panipi, si Natalie ay palaging naging maingat at hindi niya hahayaang gawin ang tribo ng Raksesa. Ito may kakaibang nangyayari. Anong ibig mong sabihin? Mata ni Jack, kurap-kurap habang inaasar niya si Daryl. Daryl. Oh, Daryl. Natatakot ako na ikaw pa rin. Hindi alam na iniwan ko na ang tribo ng Raksesa. Sa oras na ito, ako. Sinalakay ang North Mona Palace bilang tagubili ng hari ng patay. Naisip ni Jack, sumimangot si Daryl sa sagot ni Jack. Si Zhangju ay unang tumingin kay Jack at ang iba pa bago niya tuluyang itakda ang kanyang nakatingin kay Daryl. Daryl, bakit nakikipagsabuatan ka? The Raksesa Tribe. Sigaw ni Zhangju. Ano ang sinabi mo? Si Daryl ay tuliro. Huwag magpanggap na inosente. Sino sa hindi alam ng mundo na mayroon kang malapit na ugnayan sa Raksesa? Queen. Kung hindi mo sinabi sa kanila ang tungkol sa ang kataas-taasang komperensya, paano sila magtapos dito? Huwag sabihin sa akin na ito ay A. Nagkataon lang. Daryl, inilagay mo ang isang marangal na harapan. Pero ambisyoso ka. Nakipagsabuatan ka kasama ang tribo ng Raksesa upang mangibabaw. Ang 9 na kontinente, hindi ba tama? Malinaw na nakasaad ang kasunduan sa kapayapaan na hindi maaaring makuha ng tribo ng Raksesa. Kasangkot sa mga kaganapan sa The Nine. Mga kontinente, dinadala mo ba sila dito upang sirain tayong lahat? Zhangju, sigaw, mukhang matuwid habang ang kanyang mga mata masidhing nag-flash. Kitang-kita niya ang grupo ni Jack. Walang kinalaman kay Daryl, ngunit sa kaayusan. Upang tuluyang masira si Daryl, sinabi niya iyon. Sinadya, Zhangju, huwag mo akong paninirang puri. Ang mga mata ni Daryl ay agad na pula-pula.
Habang sumisigaw siya, asterisk F asterisk sick, mapanira ang Zhangju. Paano? Kaya ba niyang likhain ang ganoong kalokohang kwento? Kapag ito ay isang kritikal na sitwasyon. Naisip ni Daryl. Pangiinis ni Zhangju. Tumingin sa langit si Jack at tumawa. Binato niya si Daryl ng kakaibang ngiti. Sekta, Master Darby, tigilan na natin ang pagpapanggap. Mula nang muari kami ni Zhangju. Huwag mag-alala matapos mahuli ang mga taong ito, ako. Magsasalita ng mabuti tungkol sa iyo sa harap ng Queen, at tiyak na masisiyahan ka sa iyong balon. Deserve benefit, panipi, si Jack ay hindi tanga. Nakikita niya sa A. Sulyap na sadyang Zhangju. Paninirang puri kay Daryl. Si Daryl din. Ang nemesis ni Jack, kaya't masaya si Jack. Makita ang masamang dugo sa pagitan ng Zhangju at Daryl. Kabanata 2779. Galit na galit si Daryl sa pagtulong ni Jack. Zhangju ngunit hindi alam kung paano. Pabulaan na ng kanilang mga pahayag. Ang buong square sa harap ng nag-ulo ang Infinite Hall at lahat ay nag-uusap. Nakipagsabuatan si Daryl sa mga Rakshasa. Tribo. Sinamantala pa niya si Empress Chang. Ang kulit niya sa mundo ng mga nagtatanim. Nagtaka sila. Mabilis na lumabas si Karen at tinuro sa Daryl. Daryl, napahiya mo ang Siyam. Mga kontinente, pinatulan mo si Chang'er at binugbog ng aking master. Hawak mo, mga sama ng loob at lihim na nakikipagsabuatan sa tribo ng Rakshasa upang sirain ang kataas-taasan. Pagpupulong, ang isang tulad mo dapat mamatay ng daang beses, sumpa niya, maraming mga tao sa pinangyarihan na ituro. Daryl, sumisigaw sa kanya kasama ang kanilang nasusunog matuwid na damdamin. What a scum! He is a disgrace. F asterisk sick, bulag talaga ako kanina para magkaroon respeto sa kanya ng sobra. Panipi, siya ay simpleng isang bastard na magkaroon nakipagsabuatan sa tribo ng Rakshasa. Hindi na kailangang makipag-usap ng kalokohan. May kagaya sa kanya, kailangan nating matanggal sa kanya kaagad. Panipi, hindi pinansin ni Daryl ang kanilang mga komento ngunit tinitigan si Jack. Asterisk sick, paano si Jack? Paninirang puri sa akin. Ganon talaga, masama. Gayunpaman, kahit na siya ang alkalde ng The Rock City, kailangan niya. Ulat kay Natalie, hindi siya maglakas loob. Gawin ito ng walang tagubilin ni Natalie. Hindi kaya ang gagawin ni Natalie. Isang bagay sa The Nine Continents. Hindi, bagaman si Natalie ay may sipon at mayabang na pagkatao, alam niya ang tama. Mula sa mali at hindi ganoong klaseng tao. Sandali, nagmuni-muni si Daryl. Ang problema, ngunit hindi niya ito mawari. Palabas, huminga ng malalim si Zhangju at sinabi. Malamig kay Daryl, Daryl, hindi mo kaya. Baguhin kahit ano kahit dalhin mo. Ang tribo ng Rakshasa, ngayon, hindi ka rin. Ni ang iyong partido ay maaaring umalis. Panipi, tinaas ni Zhangju ang kamay at kumaway. Panipi, ibaba mo siya. Panipi, Zhangju ay natupok ng maraming panloob na enerhiya sa mabangis na laban sa Daryl. Bukod, hindi pa niya nakuha. Seryosong gusto ng mga tao si Jack. Ibaba mo si Daryl. Sigaw ni Karen na nag-flash ang kanyang katawan at siya ay sumugod pababa. Kay Daryl habang ang isang mahabang taybak ay lumitaw. Ang kanyang mga kamay, euro para sa isang masamang tao. Hindi na kailangang mag-atubiling, euro. Maraming tao sa paligid ang tumugon at damapo patungo kay Daryl, parehong balisa sina Quincy at Zoe bilang nais nilang tumulong, ngunit mayroon masyadong maraming mga kaaway na humahadlang sa kanilang landas. Hindi nila ito nadaanan matangkad, isang grupo ng mga tanga. Nagalit si Daryl kay makita si Karen at ang iba pa na nagmamadali papunta sa kanya. Malinaw na, ang mga tao mula sa ang tribo ng Rakshasa ay dumating ng hindi inanyayahan. May kakaibang dapat nangyayari, ngunit ang mga taong iyon ay mas gusto na maniwala na nakikipagsabuatan siya sa mga Rakshasa tribo. Nanginginig si Karen bago umabot. Daryl, nakakunot ang mga kilay niya. Tumayo ng walang galaw bigla. Isang pangit na ekspresyon ng kanyang maisla na mukha. Kakaiba, mabuti na lang ako ngayon lang. Bakit ang katawan ko ngayon na ako? Hindi man makaipon ng anumang lakas. Siya, nagtaka. Bukod dito, naramdaman niya na wala siyang paraan ng pagpapakita ng kanyang panloob na lakas. Ito, parang may kakaibang puwersa na pinigilan ang kanyang larangan ng enerhiya. Siya, dapat nalasan. Naramdaman ni Karen na nahihirapan siya. Tumayo ka, Peryan. Nahihirapan siyang tumayo pa rin. Ang mga ekspresyon ng mga tao sa paligid niya ay nagbago din. Kagaya ni Karen,
Nadama nila ang kanilang panloob na lakas ay napinigilan na kung saan ay kakaiba. Paano ito nangyari? Hindi ko nga alam. Nang ako ay nalason, pagtataka ni Karen. Kabanata 2800. Ang susunod na segundo, Karen at marami. Ang iba ay nakatuon ang kanilang mga mata kay Jack. Kakaibang itim na ambon ang lumitaw sa paligid. Sila noong unang ginawa ng grupo ni Jack ang hitsura na dapat na nauugnay sa lason. Bakit lahat kayong gumagawa sa akin? Jack, tanong na may ngiti sa labi. Kasuklam-suklam at walang kahihiyan. Kayong lahat, lason kaming lason dahil hindi mo magawa. Lamangan mo kami. Tawag sa amin ng mga Raksesa. Tuso, ngunit hindi ka mas mahusay. Kinagat ni Karen ang labi at mariing sinabi, tumingin sa langit si Jack at tumawa. Dahil hindi naman siya galit, anuman. Tama kayo na lason ko kayong lahat, so. Anong magagawa mo sa akin? Panipi, pinagmamalaki ni Jack. Ang lason ay, espesyal na ibinigay sa kanya ng hari ng ang patay bago umalis si Jack. Ito ay, tinawag ang yakap ng Diablo at walang pumasok. Ang siyam na kontinente ay mayroong gamot na panlunas. Iyon ang dahilan kung bakit sobrang kalmado ni Jack. Sumimangot si Daryl nang maramdaman niya ang isang pakiramdam. Pamamanhid sa kanyang katawan. Ang kakaiba at buo ang pakiramdam. Naiiba sa anumang lason na mayroon siya. Dating nagdusa. Yuro ano ang isang kawaila hilakbot na lason. Nasaan si Jack? Kunin mo ito. Huminahon si Daryl sa sarili at patuloy na hinihimok ang kanyang panloob na lakas na labanan ng lason na kumakalat sa kanyang katawan. Malulusot na sana siya at maabot ang antas ng makajos na realm, kaya siya ay walang problema sa paghawak ng lason. Sa pansamantala, sa parehong oras, si Zhangju, na hindi kalayuan, hinihimok din ang kanyang panloob na enerhiya upang mapawi ang lason. Kagaya ni Daryl, huminga ng malalim si Daryl at sinabi, malamig kay Jack, Jack, bilasan mo at ibigay ang antidote, hindi bagay. Kung ano ang iyong hangarin na dalhin ang iyong mga tao dito, pinapayuhan ko kayo na magsisi. Bago lumala ang sitwasyon. 2. Si Jack ay mukhang tuso, ngumiti siya at umiling. Sok, Sectmaster. Darby, binigyan mo ako ng lason na ito. Bakit? Sinasabi mo ba sa akin na ibigay ko ang panlunas? Bukod dito, ang aming ang relasyon ay nalantad. Payo ko po, itigil mo ang kilos. Panipi. Ganun pa din ang suot ni Jack. Tusong mukha nito. Dahil nagkaroon siya, sinisiraan na si Daryl, baka gusto niya. Dalhin mo rin ito hanggang sa katapusan. Kahit papaano, hiwalay siya sa Raksese. Tribo at hindi niya dapat matakot. Natalie, isa, gulat at galit si Daryl. Asterisk sake, malas at tuso si Jade, hindi naman siya mas mababa kay Zhangju. Siya, sinisi pa ang lason sa akin, Daryl. Naisip dalawa. Ang lahat ng mga mata ay agad na natipon. Daryl, nakikipagtulungan ka ba talaga? The Raksesa Tribe. Tanong ni Parker na, kinagat niya ng mahigpit ang labi sa sakit at tumingin kay Daryl na may halong damdamin. Sa parehong oras, sina Quincy, Andy at ang iba naman ay commendat din kay Daryl. Sila ay hinimok din ang kanilang panloob na enerhiya na alisin ang lason, ngunit hindi malakas na sapat upang magpatuloy sa anumang mas mahaba pa. Umiling si Daryl at sinabi, ito na. Halata na sinusubukan niya akong Sir-on. Huwag kang maniwala sa kanya. Palagi akong naging matuwid na tao. Bakit ako makikipagkalod? Kasama ang isang tao mula sa tribo ng Raksese. Panipi, Parker, Andy at iba pa. Nagpalitan ng tingin. Napagan ang loob nila, na hindi si Daryl ang gumawa ng kasamaan. Kahit ano ang sitwasyon, ang pinakamahalagang bagay ngayon ay para sa atin na. Umalis ka muna dito. Tumingin sa paligid si Quincy. At napaka-firm. Ang mukha niya bigla. Nagbago matapos ang huling salita. Naramdaman niya na sinusubukan niya ang kanyang makakaya. Pakilyusan ang kanyang panloob na lakas, ngunit siya. Bigo sa huli. Ang kanyang larangan ng enerhiya ay inatake ng lason, at kaya niya hindi ipakita ang anumang panloob na enerhiya sa lahat. At the same time, parang malata ang kanyang katawan. Parker at ekspresyon ng iba, nagbago rin at ang kanilang mga katawan. Marahas na kinilig. Napakalakas ng lason. Hindi ko mapigilan. Ako rin. Sa pamamagitan nito, lahat ay bumagsak sa sunod-sunod ang ground, complete. Walang pagtatanggol. Para sa isang oras, bukod sa Jack at iba pa. Sina Daryl at Zhangju lamang. Mga makakatiis, tandang padamdam. Si Zhangju, tulad ni Daryl, ay may malalim
panloob na enerhiya, at kaya niya. Pansamantalang harangan ang nakakalason. Pagsalakay, ngunit kahit na, ang sitwasyon ay hindi mukhang maasahin sa mabuti. Salamat sa pakikinig. Can subscribe, hit the notification bell para sa update. Hanggang sa susunod na kabanata.